Magandang araw mga idol. What's up? Ngayon, alis kami dahil mayroon kaming concert. Hindi, mayroon lang kaming mass, Filipino mass ngayon. Kaya kita nyo mayroon akong dalang speaker. Yan. Kung nakita nyo yung speaker na yan. At saka madala akong baho na gitara. So ngayon pupunta kaming simbahan doon sa city. Yan yung Catholic Church. Doon kami magmas. At tingnan natin kung gaano karami magsisimba ngayon. Kasi once a month lang naman kami magsisimba. So every second week of the month, Saturday, yun ang simba namin dito. Kaya mas maigi na rin yun para magkasalo-salo mga Pilipino. Minsan umaabot ng mga siguro mahigit 100 yung nagsisimbang mga Pilipino. So kung suswertehin, abot siguro mga 150 katao. So ganun karami pag nagsimba dito sa Filipino Mass dito sa Gothenburg, Sweden. Minsan marami, pero ngayon sana marami. Ngayon dahil maganda yung panahon, nagpakita na yung araw. So napipil ko na talagang spring na talaga. Pa summer na to. So maganda nga yung ayun yung mag-ina ko naghintay na sa kotse. Diba ni Sins? So, Evanescence, do you like it?
itaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit inatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Inatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga nagawa. Ngunit ang nabubuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon naahayag ang kanyang mga ginagawang pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Siguro po maraming nagtataka sa inyo bakit kulay rosas ang aking suot. Bihira lang ninyo nakikita sa isang pari. Because today I'm wearing the rose pink color, because today is the 4th Sunday of Lent, and it is called Laetare Sunday. So in the whole year, there are only twice only that the priest will use the rose pink. During Advent, on the 3rd Sunday of Advent, and during the 4th Sunday of Lent. Yung mga bata na nagkaroon ng catechism classes, alam nila yan. At yung mga youth sa aking online catechism. Kaya huwag kayong magtaka ng paborito ko ang kulay pink. Hindi po. Ito ay liturgical color, and from the Latin word laetare, it means rejoice Jerusalem. Because Advent and Lent is preparing for a big celebration. Advent is preparing for Christmas. Lent is preparing for the big celebration of Easter. And we are now on the 4th Sunday, Laetare Sunday. Kaya walang papuri, walang haleluya sa loob ng Kwaresma. Kaya itong mga choir na nakalimutan, muntik ng kakantang papuri. Kaya inunahan mo ng panalangin tayo. Ngayon na naman, muntik ng kakantang haleluya. Pagkapagalitan tayo. Yeah? So, during the whole season of Lent, there is no Gloria, there is no haleluya, because we are anticipating to sing it during the resurrection of Jesus in the feast of Easter Sunday. Kaya yung mga youth catechism ko, alam nila yung seasons, the 6 seasons of the liturgical church calendar. Kaya siguro masabi ko mapalag yung mga kabataan na nag-online classes sa akin kasi mas alam pa siguro nila sa inyo. No? Kaya huwag kayong magtaka kung kulay pink. Laetare Sunday, rejoice. Because it's a celebration that the coming of the Easter celebration is very near. And in today's gospel, it's about love. Pang-apat na Sunday, it's the 4th Sunday, but we are reminded of God's love to humanity. Lahat ng sufferings, lahat ng pagpapakasakit sa Diyos, kung makalimutan natin ang rason, wala itong kwenta. The greatest reason of the passion of the Lord is because of His great love to us. Kaya ito yung Ebanghelyo natin. Dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo iligtas. But my topic for today's homily is about the season of Lent. Because I think for the whole celebration of 40 days, this is the only time that we celebrate the season of Lent. Once a month na yung misa natin. The season of Lent, how many days do we celebrate the season of Lent? Ilang araw? Sana yung mga youth ko sa catechism ko.
40 days. Kunti lang nakasagot. 40 days because it is called Quaresma. 40, no? 40 days of the season of Lent. We are reflecting on Jesus, no? In the wilderness. So nung nagsimula ang season of Lent, when we started the season of Lent, kailan tayo nagsimula? Very good. Yung iba, kailan tayo nagsimula? Valentine's Day, Father. Because the Ash Wednesday falls, it happened during Valentine's Day. Remember? Nag-date pa kayo? No? Yung iba, katoliko, merong malaking cross sa noo, nag-picture pa, sabi, romantic date with my hubby. At meron doon, beef steak. Kumain pa ng karne. Aba, katoliko to, merong cross, hindi niya alam na abstinence ang Wednesday. No? Grabe talaga ang mga katoliko. Kulang tayo sa pag-intindi ng pananampalataya. Ang ganda pa ng post sa Facebook. No? We started on Ash Wednesday, and the season of Lent will end on, kailan matapos? Before Last Supper. Okay, on the noonday of Thursday. Just nakalimutan mo na yung lecture natin on Thursday, ha? Hindi ka sumagot. It will end on the Thursday noon because the Thursday evening on the Last Supper after Easter Sunday, it is called the Paschal Triduum. So now, during Ash Wednesday, we hear the Gospel of Saint Matthew, chapter 6. It talks about the 3 important disciplines the whole season of Lent. Lagi nating naririnig yan. Every time we enter into the season of Lent, we hear these 3 words na kailangan nating gawin sa loob ng panahon ng Quaresma. Ano ito? Sa daming nagsimba, alam. Fasting, almsgiving, and may katoliko ba dito? Prayer. Okay, so we hear on the Ash Wednesday celebration that as we enter the season of Lent, we need to intensify fasting, almsgiving, prayer. We always hear that. And even in Facebook. And some of us will say, oh, it's time to become sexy. Iba yung motivation. Mag-fasting daw sila because maging sexy after Lent. No? But there is a purpose. There are purposes of this why we need to discipline ourselves and intensify ourselves fasting and almsgiving and prayer. The only reason of this is we are reminded not to fall into